So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol na naman sa walang iba, kundi ang pinakasikat or pinaka-viral ngayon na mayor sa buong Pilipinas, Mayor Alice Go. At saka sa mga pogo ata to men, ang nasa thumbnail kasi nito si PRRD. So, yan yung panonoorin natin. So, yun, this video is from Kasaysayan Pinoy. Meron nung Meron pamagat na nanginig ang mga otoridad sa nakita nila nang pinasok ang huling gusali sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. So, yun, bago natin simulan, Kasaysayan Pinoy, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. Like, comment, share, subscribe. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, nanginig ang mga otoridad sa nakita nila nang pinasok ang huling gusali sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. So, yun. Like, comment, share, subscribe. Ano kaya yan? Ring pinasok ng mga tauhan ng PNP CIDG ang nalalabi pang mga gusali sa loob ng iligal na Pogo Hub sa Porac, probinsya ng Pilipinas. Maraming salamat po. Puwersahan pa rin pinasok ng mga tauhan ng PNP CIDG ang nalalabi pang mga gusali sa loob ng iligal na Pogo Hub sa Porac, probinsya ng Pampanga, Nalaki South 99. Hindi man nila ito nahalughog ng mas maaga. Sa ngayon ay nagiging mabilis na ang kanilang ginagawang paggalugad at mas marami pang mga kahina-hinalang mga bagay ang kanilang natatagpuan. Sa mga naunang mga gusali na kanilang ginalugad, nakumpiska nila ang mga gamit na basta-basta na lamang nilang iniwan tulad ng mga desktop computers, mga keyboards, mga cellphones, pocket wifi, napakaraming mga SIM cards ito at din mga yung hard drives. kasi since nagkabukuhan na nga yung mga pogos, yung ibang pogo na may ginagawang illegal, wala na. Nagsitakasan na yung iba. Yung iba nagsusunugan na ng mga ebidensya, di ba? So hindi talaga natin mahuhuli lahat. DVR system, mga resibo at iba pang mga dokumento at papeles na tila basta na lamang iniwan sa loob. Makikita din na ang mga gamit sa loob ay mahalatang basta na lamang iniwan at pinabayaan. Ito'y dahil na din siguro sa mabilisang pagtakas ng mga Pogo workers, kaya basta na lamang nila iniwan ang mga ito. Tumambad din ang mga hilera ng mga Chinese restaurant sa loob mismo ng compound ng Pogo Hub. Kapansin-pansin din na Chinese number ang nakalagay ng mga contact details sa mga restaurant at iba pang mga establishmento. Ginawa na talaga nilang, grabe, meron na nga silang Chinatown. Gusto pa nilang gumawa ng maliit na China dito sa Pilipinas, ano? My God. Bukod sa salon, hindi na din magugutom ang mga nasa loob ng compound dahil sa mga groceries at convenience store sa loob mismo ng Pogo Hub. Nakabalandra lang din ang mga nagmamahalang bote ng alak na nagkakahalaga ng mula 5 hanggang 10,000 piso kada bote. Nadiskubre din ng mga otoridad ang pinaniniwalaang torture room. Sa ilang mga pinto ng ilang mga dormitoryo ay makikita kung gaano kahigpit ang seguridad. Base sa mga nakapaskil na rules, hindi maaaring pumasok ng basta-basta ang isang Pogo worker nang walang daladalang ID. Pero bukod sa mga gadgets at mga pang-torture, ang nakita ng mga otoridad sa loob ng mga gusali sa compound, nakumpiska din ng nasa 10 sachet ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng compound. Ito yung isa sa nakakatawa, no? Since naiugnay nga itong mga Pogo na pumasok ito nung time ni PRRD on past administration. I mean, kita nyo naman yan sa balita, di ba, na kaya lumakas yung Pogo or sila yung some kind nag-open daw ng door ng Pogo, di ba? Yung past administration. Ngayon, since doon ito nalilink, alam nyo ba na yung some kind atake nila sa mga ebidensya ngayon na nakita ng mga pulis, planted. So, yun yung ano nila. I think palusot na lang yun siguro, men. Kayo ba, do you think planted ba yung mga pinagbabawal na gamot doon or totoo talagang yun yung mga ginagamit ng mga honghing na mga chekwang yan? Kasi alam naman natin, wala naman talagang puro lang naman talaga sila kaganiran dito eh. Though hindi ko nila lahat pero mostly ba, especially dito sa Pogo mismo, di ba? Na puro lang naman kabalbalan yung mga ginagawa dito sa Pilipinas. Araw ng paggalugad sa mga gusali sa Lucky South 99, tumambad sa mga otoridad ng napakaraming mga cellphones at mga manual at scripts na nasa Chinese characters. Pero bukod dito ay nakasamsam din sila ng nasa 600,000 pesos na cash, ilang sachet ng hinihinalang shabu at mga alahas sa iba pang mga gusali. Isang Chinese national din ang kanilang natagpuan malapit sa compound na nangunguha ng mangga dahil umano sa labis na pagkagutom. Napag-alaman ng Chinese national na nakitang ito ay isang pugante sa bansang China na may kasong crime of violence na siya ring hinihinalang taga-torture ng mga nasa Pogo Hub. Kinilalang lalaki na si yung niya, yung alibay niya, nangunguha lang ng mangga pero hinayupak din pala.
Duterte. Nakita sa kanyang cellphone ang ilang mga larawan ng mga patay na tao at mga videos ng pagto-torture sa ilang mga Pogo workers. Napag-alaman din na isang lalaki na ito sa mga nakatakas noong magsagawa ng raid sa Pogo Hub sa Bamban sa Tarlac. Ang lalaki na ito ngayon ay kinikilalang torture master at siyang abala noon sa pagpapahirap sa mga nagtatrabaho sa naturang Pogo Hub. Sa ginawa muling paggalugad sa nalalabing mga gusali sa loob ng compound noong Biyernes, muli na namang tumambad sa mga operatiba ang napakaraming mga kahina-hinalang mga gamit tulad na lamang ng mga computer servers, mga nagkalat na gamit at communication devices. Pumukaw din sa atensyon ng mga otoridad ang isang Certificate of Recognition na iginawad ng PNP Regional Highway Patrol Certificate of Recognition, Whirlwind Incorporated, ano yan? In grateful appreciation from your generous donations and your support to the Regional Advisory Group, Regional Highway Patrol 3, I should ride for ako. Wow! Grabe, ano. Yan din kasi yung modus ng mga gumagawa ng mga illegal, dinadaan nila sa tulong, sa mga for a cause, mga donation, mga ganyan ba, para magkaroon sila ng some kind resistance. Kung nanonood kayo ng Money Heist, 'di ba? Alam niyo kung ano yung ginawa nilang resistance. Kahit na nagnanakaw sila dun sa bangko, parang pinapaulanan nila ng pera yung mga tao sa labas. So mga tao naman, may naitulong to sa amin kasi parang pinapalabasan nila doon na corrupt tong bangkong to or whatsoever, or yung government na to. So I think okay lang na nakawa namin to, basta lalagyan namin kayo ng kickback mga tao, 'di ba? So nagkaroon sila ngayon ng parang tagapagtanggol. Same lang din dito sa nangyari kay Mayor Alice Go na yun nga, since grabe na yung mga investigasyon sa kanya, nagsilabasan na yung mga ebidensya, yung pagkatao niya unti-unting nagiging blur, mas lalong nagiging kahina-hinala yung pagkatao niya. Pero ano yung isa sa wala, pinagtatanggol siya ng mga tao kasi nga yun daw, tumutulong siya, sa mga katutubo tumutulong siya. Pinagtatanggol nila, like yung iba naman ng mga kapwa natin Pinoy, kahit na medyo tagilid tayo dito sa taong to kung Chinese ba to or hindi, wala na silang pake. Ang sa kanila lang is tumulong yung tao. Pero hindi nila alam kung ano yung or what if totoo yung mga ibinibintang sa kanya, 'di ba? Mas worse pa yun kasi pwede siyang mag-cause ng threat sa national security natin, makapang-scam ng maraming tao, nano-nurture pa, 'di ba? So sana maging tayo ba na hindi porket meron silang mga for a cause, mga tulong, mga donations or whatsoever, wag muna nating tingnan yun. Kasi yung mga ginagawa nilang kasalanan, hindi na makatao or mga grabe na yung kaganiran. Unit 3 sa Whirlwind Incorporated at real estate na may-ari ng mga gusaling pinaparentahan sa Pogo Hub. Noong 17 ng Pebrero, iginawad ang pagkilalang ito sa Whirlwind. Ito ay dahil umano sa generous donations at labis na pagsuporta nito sa PNP HPG Unit 3. Diba? Nagpapasipsip sila sa PNP at saka sa HPG. Grabe. Parang mga mga illegalista na nagpapasipsip sa mga politiko. Yung Pogo nga, 'di ba? Meron silang some kind connection, kaya nga merong maraming pulis na pinagsisisibak. So gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan siguro. Of course, with the coordination na gagawin natin with the concerned. Susubukan ding alamin ng PAO kung may connection sa illegal na Pogo Hub ang ilang mga opisyal at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Dapat kapag mapatunayan, sibakin na tapos ikulong, di pwedeng suspend lang. Sibakulong, ganun. Kasi malaking kasalanan yung ginagawa nila Pinagpalit nila yung bansa nila para lang sa pera ng mga banyaga. Ay wala pa ding pahayag tungkol dito ang PNP HPG Unit 3. Subalit bukod sa mga ito, ang mas nakakagulat na nadiskubre ng mga operatiba sa lugar ay ang ilang mga mahalagang mga dokumento na may kinalaman sa opisina ng Pangulo ng Pilipinas noong nakaraang administrasyon. Gaya na lamang ng isang appointment papers na ito mula sa office. Nakaraang administrasyon daw. So sino yan? Tingnan nga natin kung meron tayong mabasang pangalan. 54,551 pesos. Wala bang nakalagay? President. Di ko mabasa. Ano na yung mata ko? Play. Of the President na pirmado noong Enero taong 2021 o sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakitang nakapangalan ng dokumentong ito sa isang executive assistant sa ilalim ng opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Mayroon din Harry Roque ha. Natawa tuloy ako dun sa sinabi ni ni Senator Padilla na
Sino ba yan sa'yo nag-ano ng mga pogong yan? Pag ganun-ganun pa eh. Mga affidavit of support na kung saan mababasa dito na isasama ni Harry Roque ang executive assistant para sa biyahe abroad, partikular na sa mga bansang Poland, Ukraine at Nako. Italy noong 9 ng Oktubre hanggang 18 ng Oktubre taong 2023. Ito ay isang taon matapos ang kanyang termino bilang presidential spokesperson ng Totoo administrasyon kaya yung mga Duterte papel na sa yun, isang men? Verified na kaya yun? Comment nga kayo sa baba. pahayag na isiniwalat ni Roque. Sinabi niya na dati niyang empleyado ang nasa pangalan ng mga dokumento. Matagal ko na pong empleyado yan, no? Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Well, ang tingin ko po kasi nag-aaral siya sa Merchant sa Clark, no? Baka nakitira po siguro dyan. Wala umanong alam si Roque sa kung paano nakarating ang mga dokumento na ito sa compound ng Pogo Wala sa na. Porac, Pampanga. Si Harry Roque din. Aamin ka pa ba? Diba? Kung hindi totoo, mabuti. Kasi hindi totoo. Pero kung totoo, panagutan mo yan. Huwag mong i-deny yan. Diba? Kumbaga, hintay-hintay lang tayo sa resulta talaga. Kung ano talaga yung ano. Kasi, wala namang aamin kung ano eh. Kung matatandaan ang kasalukuyang abogado ng Whirlwind Incorporated sa mga kaso na inihain ng mga may-ari ng lupa, nilinaw niya na walang kinalaman ng kumpanya sa kahit anong klaseng operasyon ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Well, ako po, ay dahil paupahan naman ang negosyo ng ating kliyente na Whirlwind, palagi ko pong sinasabi, no, na siguraduhin yung walang illegal nangyayari dyan. At siguraduhin nyo na kapag hindi lisensyado ang inyong lessee, huwag kayong papayag. Sa ngayon ay isa sa ilalim ng Grabe. PAOK sa mas masusing pag-aaral at pagsisiyasat ang mga nakuhang mga papeles. Yun nga yung nakakapagtaka. Bakit nandito yung mga documents na yun? Check muna Yun yung natin yan, of course. nakakapagtaka. Bakit nandito yung mga documents? Parang ano lang ba? Yung mga banyo ba? Magtataka ka, bakit may dumi doon eh? Wala namang tao. Diba? Yung authenticity niyan, kung yan ay totoong galing nga talaga doon sa isang government agency, at alamin natin kung bakit nandito, ano? Para kay Harry Roque, wala umanong dapat na ipangamba dahil wala siyang kinalaman sa anumang operasyon ng Pogo Hub sa Ganun Porac talaga. at huwag Dapat sana umanong kalmahan lang ba? Kasi ano din naman men, tama naman yun, innocent until proven guilty. So hindi din naman natin pwedeng ipagdikdikan talaga. Ang sa atin lang talaga dito, meron nakitang ebidensya doon na connected sa kanila. Yung mga papeles na no mga time pa nila. Like, yun, parang bibiripikahin ba yun kung ano ba talaga yun or may mga nangyayari ba talaga. 'Di ba? Kasi, I mean right now, hindi talaga aamin yan. Sino bang aamin or sino bang tangang aamin, 'di ba? Edi, shot ka na agad. bigyan pa ito ng mali siya. Sa iba pang mga gusali, nakuha naman ng ilang mga latigo na malamang na ginagamit sa mga nagtatrabaho Grabe. sa Pogo Hub. Mayroon din silang nakitang gamit upang makagawa ng isang text blast o ang pagsesend ng mga message ng scammers sa mga Oh, 'di ba? nakaraan. Yan, Kinolekta din sinasabi ko na nga ba eh. Kaya dudang-duda talaga ako eh. Kasi like araw-araw talaga may nagte-text, nagchat-chat sa akin, men. Like grabe. Sila pala talaga to eh. Grabing mga gagis talaga. ng mga papeles para matukoy yung mga taong sangkot sa Pogo Hub at ang kanilang mga koneksyon. Muli na namang nanawagan ng Chinese Embassy na iban na ang Pogo sa Pilipinas. Ayon pa sa embahada ay wala umanong basehan ng mga paratang na nag-uugnay sa China sa Isa ka operasyon pa. ng Pogo. Isa ka pa. Kailan ka pa ba umaamin? Kahit nga ito talagang bansang to. Kahit nga kahit nga nung yung water cannon, yung mga water cannon incidents natin dito. Kahit na meron tayong mga kuha ng mga video, tumatanggi pa rin. Tayo daw yung ng gulo, like mga sira talaga to. isa pa to. I think may pinagmanahan talaga Naku. Ipinagbabawal umano ng China ang kahit anong klase ng sugal sa kanilang bansa. Ito pa. Kung last na to. matatandaan, sa kabila Pinagbabawal nyo sa bansa nyo. Sa inyo. Kaya dito kayo gumagawa sa ibang bansa. Especially dito sa Pilipinas. Kasi aware kayo na kapag meron kayong pera na dyan sa mga kinayu parks namin dito na mga nasa ahensya ng gobyerno whatsoever, kakagatin nila yan. Do hindi ko nila lahat pero nakakalungkot mang isipin pero ganun talaga yung ibang mga politiko natin dito sa Pilipinas, guys. 'Di ba? Nakakalungkot lang imbes sila yung samkay magpoprotekta sa bansa natin. Sila yung nagpapabayad. Again, hindi ko nila lahat pero meron talaga kasi hindi naman lalaki or uusbong yung mga yan kung walang nagpoprotekta, 'di ba? Maging totoo na lang tayo dito, men.
panawagan ng China na itigil ang operasyon ng Pogo sa bansa noon pang Agosto, pinaglaban pa rin ng mga ito ng PAGCOR dahil sa mga benepisyong pang-ekonomiya na nakukuha mula rito. Ang patuloy na pagsibol ng Pogo Hub sa bansa ay maaari maging daan upang makilala ang Pilipinas bilang pangunahing online gambling site sa buong Asya. Maraming posibleng bungang nakakabit sa uri ng libangang ito. Bukod sa paglago ng ekonomiya, maaari rin itong makapaghatid ng masamang epekto. Lalo na't hindi pa napapatibay ng Pilipinas ang ilang kahinaan nito sa ibang aspeto. Sa kasalukuyang kondisyon pa lamang, nagsulputan ng iba't ibang mga issue na kinakaharap nito. Dahil sa itinuturing na iligal sa kanilang bansa ang anumang klase ng sugal, ang tanging solusyon para matugunan ng China ang kanilang kagustuhang makapagsugal ay gawin ito sa mga bangko o hindi kaya sa ibang mga bansa. At sa pagkakataong ito, Pilipinas ang isa sa mga tumangkilik nito dahil na rin sa hindi na bago sa mga Pilipino pagsusugal. Wala ginagamitan lang nila na meron namang kikitain yung gobyerno natin. Sayang yung kita, sayang yung kita. Ang lang talaga dito, ang isa sa, meron talagang ibang politiko na concern sa bayan, like, busilak talaga yung puso nila na sayang yung kita. Yan, meron talagang mga ganyan, pero I think limited lang. Pero yung kino-cover mo yung word na sayang ang kita. At the same time, meron din kasi akong kickback dito. Yung ganun, yun yung mga nakakainis eh. Kaya yun, mahihirapan tayong i-determine kung sino yung mga taong tunay talaga na concern sa bansa, na kita talaga na Pilipinas, yung inaano nila. Like wala silang plano na meron silang mga kickback or mga padulas din, di ba? My God. Concern Marami sa atin wala pa man noong unang panahon. Sa huli, nagiging kasangkapan tayo ng China upang makapangloko at gumawa ng mga kung ano-anong mga kalokohan sa sarili nating bansa. So ayan, that's from Kasaysayan Pinoy. So original video link in the description box below. Panoorin nyo yung mga videos niya. For sure, magiging, or maano kayo ba sa mga current events, mga Mayor Alice Go, West Philippine Sea, whatsoever. Kung gusto nyo lang namang ma-update, So yun, yun na lang muna guys. So again, Kasaysayan Pinoy, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Filipino IC, like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, walang duda or hindi, nakakapangduda nga eh. 'Di ba? 'Yun lang talaga yung isa sa pinakatanong ng karamihan dito. Paano nangyaring meron ngang mga papel doon? 'Di ba? Isa sa nakakainis dito kapagka merong mga ebidensya na nakikita doon, wala na eh. Pinapalabas na lang nila as planted. Halimbawa ganyan ba, if ever na halimbawa malakas yung ebidensya. Kasi yun nga, natagpuan nga doon. Wala na, ipapalabas na lang nila yan na planted yan. Pati nga yung yung Chinese military uniform eh. Bakit naman magpa-plant ng doon, 'di ba? Yung natin, bakit naman magpa-plant doon? Naman talaga yun tawag diyan, yung mga pogong yan, connected naman talaga sila sa Chinese eh. Mga Chinese naman talaga yung nandyan eh. So, may malaking possibility talaga na mayroong mga Chinese Army uniform doon. Doon ka magduda kung ang mga tao doon ay mga, halimbawa, Thailander, 'di ba? Or yung mga Singaporean. Doon ka magtaka kapag halimbawa, Taiwanese Pogo Hub. Tapos merong natagpuang Chinese military uniform doon ka magdududa. Talaga, like masasabi mo talaga na yun, planted yun. Pero yung ganyan, mga Chinese din naman yung mostly na nandyan. Ang problema kasi sa atin dito, kapag may natuklasan yung gobyerno sa atin na against din dun sa mga paniniwala nila, binabalibag na nila agad na, planted yan. Diba? Pati din yung, yung billions din yun na, na drug by bus ba yun? Or yung natagpuan dun sa van? Wala, planted yan. Gumaganon eh. If every time na may achievement, planted yan. Scripted yan. Pero kapag wala namang ginagawa, ba yan, weak leader? Wala namang ginagawa. So, in short, wala talagang magandang maidudulot or wala talagang maganda na gawain para sa inyo itong gagawin ng administrasyon ngayon kasi nga against talaga kayo sa lahat ng galaw niya.
So paano pa kami maniniwala sa inyo kung ito nga merong mga ebidensya na ayaw nyo ngang maniwala, di ba? So saan kami maniniwala ngayon? So yan, kayo na lang siguro bahalang humusga or ano ba yung mga nasa kutob nyo doon sa mga papeles na yun na naililink doon sa past administration. Do you think scripted ba yun or planted ba yun? Or talagang yun. Sila yung some kind may connection dito. Comment down below tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna Kasaysayan Pinoy Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out. Like, comment, share, subscribe. Out.